Mga isyong di mamatay-matay, mga detalyeng kinalap at hinimay, mga bulong na naghahanap ng linaw. Star Talk Timeline. It wasn't until January 24, Friday, when film director Chito Ronyo issued a public statement that his Ward TV host actor Vong Navarro was allegedly blindfolded, mauled, tied up, harassed and extorted by a group of men inside the condo unit in Fort Bonifacio in Taguig City in the evening of January 22. Inimbitahan umano si Vong ng isang kaibigang babae sa condo unit nito. January 25, Sabado, iniulat ng 24 oras sa GMA ang nakalap na police blotter ng reporter na si John Consulta. Naglalaman ito ng salaysay ng umano'y biktima ni Vong na si Denise Cornejo na tinangka umano nitong gahasain. Pirmado ng aktor ang naturang dokumento na ayon sa paglalarawan ni Ronyo was the mysterious missing blotter that the police earlier said never existed. Sa bandang dulo nito, nakasaad na hindi na umano magsasampa si Denise ng kasong attempted rape. January 26, Linggo, sa ikalawang bahagi ng two-part feature story ng Star Talk hinggil sa kaso ni Vong, ay nakapanayam ng programa sa pamamagitan ng phone touch interview si Attorney Alma Malyonga, lead counsel ng aktor. Basta lang actually si Vong naglabas na, sinabi na niya yung pangalan noong yung kilala. Meron kasi siyang kilala doon at mga hindi kilala. At isang taong kanyang pinangalanan ay si Cedric Lee. Yun ang tao na nanakit sa kanya, kasama sa panunutok ng baril sa kanya, gumawa ng kababuyan kay Vong. There I think mga 6 or 7 men who did this to Vong, no? Samantala, sa kabilang programa ay eksklusibong nakapanayam si Vong na nasa ospital kung saan ikinwento niya ang pangyayaring umano'y pambubugbog, pambababoy at pangingikil sa kanya ng grupo ng mga kalalakihan, one of whom he identified as Cedric Lee. Inamin din ni Vong na 2 taon na niyang kilala si Denise at ang insidenteng naganap noong January 22 ay ikalawang pagtatagpo pa lang nila. Ayon na rin sa paanyaya ng babae. January 27, Lunes, itinanggi ni Denise, Cedric at kapatid nitong si Bernice Lee ang mga alegasyon ni Vong laban sa kanila. Hindi ko kailangan umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung merong mang biktima dito at inosente, ako yon, wala nang iba. With regards to the extortion issue, siya ang nag-offer kay Denise na babayaran niya lahat ng na-damage. And then the next day, I texted him, sabi ko sa kanya, Vong, yung na-damage dito, mga nasa almost 800,000+. Pero i-round off mo na sa 1 million, including other moral damages and etc. Yeah. Vong, una, nakikiusap ka na ayaw mong lumaki to dahil nahihiya ka sa anak mo, tsaka sa career mo. Tapos apparently, ikaw pa nagpalaki neto, binaligtad mo pa kami ngayon. Inireport din ng NBI na tugma ang salaysay ng aktor sa nakuha nilang CCTV footage ng kanyang pagdating sa kondo at pagsakay sa elevator. Nasabi ni Cedric na nakita niya, caught in the act niya na may nire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yon? Kumbaga, there's a physical impossibility na makita niya na may abutan siya doon sa kwarto na yon na nire-rape when in truth and in fact, si Denise nasa labas na. January 28, Martes, sumailalim sa 5 oras na operasyon sa mukha si Vong, dakong 9:00 ng umaga. Sa loob din ng kanyang hospital room niya isinumite ang kanyang 6 na pahinang sinumpaang salaysay sa harap ng kinatawan ng NBI. Kabilang sa mga patong-patong na kasong kriminal na inihain ni Vong laban kina Denise, Cedric, Bernice, martial arts expert na si Zimmer Rance at 3 lalaki who were later identified as Fernando Guerrero, Jeb Hernandez, and JP Calma ay serious illegal detention, serious physical injuries, grave threats, grave coercion, unlawful arrest at blackmail. Pagkatapos ng panunumpa, agad isinumite sa DOJ ang reklamo ni Vong kasama ang abogado ng aktor. Mas maaga sanang i-file tong kaso na ito, except that you know na nabugbog ng gusto si Vong. In fact, he underwent surgery yesterday. Natagalan yung signing is because yung initial kanyang statement, it had to be read to him.
lahat, word for word, para to make sure that it is accurate. Sa araw ding yon, inakyat mula attempted rape sa rape ang kasong kakaharapin ni Vong. Ayon sa bagong abogado ni Denise na si Attorney Howard Calleja. What was narrated to us clearly shows a crime of rape. January 29, Miyerkules, formal nang isinampa ni Denise ang kasong rape batay sa kanyang 10 pahinang sworn affidavit sa Taguig City Prosecutor's Office kasama ang kanyang mga abogadong sina Calleja at Maria Concepcion Jimenez Aquino. Nagpaunlak din si Denise ng panayam sa Star Talk kasama si Calleja. Ngunit ayon sa ulat ng 24 oras, posibleng magsampa si Vong ng karagdagang kaso ng perjury laban kay Denise. Samantala, sa ipinatawag na press conference ng NBI ng araw ding yon, inilabas na ng ahensya ang CCTV footage na kuha noong gabi ng January 22. CCTV only tells part of the story and we are not even sure if the CCTV is clear, has been tampered or whatever has happened with that. Kasabay nito ay ang paghingi ng kampo ng aktor na ma-issuehan si Denise at ang grupo nito ng lookout bulletin order ng DOJ. Bagamat pinahihintulutan namang lumabas ng bansa ang isang individual na nahaharap sa kaso, sa ilalim ng lookout bulletin order, susubaybayan ang mga kilos nito. Samantala, isang saksi ng 24 oras ang naglarawan kung paano niya namataan ang convoy ng mga sasakyan ng hinihinalang grupo ni Cedric malapit sa Forbeswood Heights noong gabi ng January 22. Isa raw sa 2 sasakyang nakahimpil malapit sa kondo ang siyang sumundo at naghatid kay Vong sa pulisya kasama umano ang grupo ni Cedric. January 30, Huwebes, binalikan ng NBI si Vong sa ospital upang hinga ng supplemental affidavit mula sa mga larawan ng mga umano'y iba pang sangkot sa pangyayari kuha sa CCTV footage na ipinakita nila sa aktor. Positibong kinilala ni Vong ang kanilang mga identity. Hinainan din ng NBI sina Denise at Cedric, maging ang iba pang mga kasama nito, pero walang sumipot isa man sa naturang ahensya. Sinadya rin ng NBI ang tahanan ni Zimmer Ranch, ngunit dahil walang tao roon sa barangay na nasasakupan ng kanyang tirahan, iniwan ang sakina. Samantala, hinihiling naman ng BIR ang tax compliance mula kay Cedric. Base na rin sa naging pahayag nito kamakailan na marami siyang hawak na negosyo kung kaya't imposibleng kikilan niya si Vong. Sa araw ding ito tumalima ang DOJ sa kahilingan ng kampo ni Vong na isyuhan ng lookout bulletin order sina Denise, Cedric, kapatid nitong si Bernice, Ferdinand Guerrero at Zimmer Ranch. Ayon kay Maan Pedro, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na issue ang nasabing order ng tanghali. There's no intention to leave or flee, but the intention is to fight this case squarely. January 31, Biyernes, iniulat ng 24 oras na sa isang pulong ng DILG at PNP, humingi ng dagdag seguridad ang manager ni Vong na si Chito Ronyo, kasama ang abogado ng aktor na si Attorney Dennis Manalo dahil umano sa mga banta sa buhay ng alaga. Samantala, sa pamamagitan ng text message na ipinadala niya sa Star Talk, sinabi ng dating partner ni Vong na si Bianca Lapus, and we quote, "May unknown numbers lang po na nagte-text sa akin. Parang warning lang na ingatan ng mga bata after the incident. Nauna ko nang ibinigay ang statement sa Twitter ko at sa PEP na hindi ko na po nakita ang mga bata dahil sila po inunang insecure ni Vong." Unquote. Ipasisiyasat din ng DILG Secretary Mar Rojas kung lisensyado ang baril na umano'y ginamit ng grupo para tutukan si Vong. Itinurn over din ni Vong ang kanyang cellphone sa NBI kung saan binura umano ni Cedric ang palitan nila ng mga text message ni Denise noong January 17 hanggang maganap ang insidente. Sinusuri na rin ng NBI ang mga umano'y text message ni Cedric kay Vong. Kabilang na ang paniningil at pagbabanta umano nito isang araw makaraan ng umano'y pambubugbog. February 1 kahapon, paigtingin na ng DILG ang police visibility sa paligid ng tahanan ni Vong. Sa panayam ng Star Talk sa telepono noong nakaraang linggo, sa bibig mismo ng lead counsel ni Vong Navarro na si Attorney Alma Malyonga lumabas ang pangalang Cedric Lee bilang pangunahing sangkot sa umano'y pambubugbog sa aktor noong gabi ng January 22. Pero sino nga ba si Cedric Lee?
Tapos ng kursong business management mula sa De La Salle University si Lee, ayon sa kanyang profile. Sa isang artikulong nalathala sa Philippine Daily Inquirer noong January 18, 2008, si Lee ang tinuturong nanakit sa atletang si David Bunavox kasama ang ilan pang nanguyog. Si Bunavox ang partner ng dating aktres na si Jessica Rodriguez na kasosyo ni Lee sa Beverly 6750 na umano'y may atrasong pinansyal sa huli. In showbiz circles, Lee is the former boyfriend of Vina Morales. Meron silang isang anak na si Siana. Sa kanyang LinkedIn, isang exclusive social networking site ng mga profesional, si Lee ay board chairman at president ng Izumo Contractors, managing director ng Colosal Mining Corporation, chairman at president ng PhilAsia Dredging and Reclamation Corporation. Pag-aari rin ni Lee ang kumpanyang Waste Management Incorporated. Ano naman ang pagkakakilanlan kay Denise Milanet Cornejo? Si Denise is my grand niece. Siya ang apo ng aking yumaong first cousin. So lolo niya ang aking first cousin, si Alfredo Cornejo Jr. Kaya ako'y pumayag dito dahil sa ang pag-usapan natin hindi yung merito ng kaso, kung hindi yung pagkatao ni Denise. No? She is a strong person. She has a strong faith. Malakas ang kanyang pananampalataya. Sa akin yan ang kanyang biggest asset. Hindi yung kanyang kagandahan, hindi yung kanyang katapang, hindi yung kanyang talino, kundi yung kanyang pananampalataya. Sana nga hindi nangyari yun. Napakasagwa. No? So at naawa din ako kay Dennis, no? Na unknown, hindi siya man siya kilala no? Suddenly nasa television, nasa internet, at lumalabas na siya ay masamang babae. No? Napaka-unfair. Sana maging reminder ito sa atin. No? Pati sa on both sides, no? Both camps. No? Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Kasi napakasama nun, di ba? Sisira mo yung reputation ng tao. Parang pinatay mo na rin. No? Parang ninakaw mo yung kanyang dignidad. Sinira mo, pinasak mo. Kaya napakasama. No? So, sa lahat ng mga sumusubaybay, no? Whether they are for or against her, is wag tayo maghusga muna. No? Jesus Christ made it very clear. Do not judge muna. So that you will not be judged. No? I guess lahat tayo, no? Guilty dyan. No? Madali tayong mag-conclude. So let's not judge. No? Of course, we have tayong batas. No? We have a process. May proseso. Sundan natin yan. Pero, in the meantime, huwag natin alahanin na ang isang tao, hindi lang isang tao na apekto, kundi buong pamilya. On both sides. On both sides, no? Hindi lang isang tao ang nasasaktan dito, kundi marami. Sa Instagram account na Real Denise, inilalarawan si Denise bilang producer, speaker, classic lover, entrepreneur, model stylist, style ambassador, product endorser, Lasallian, wannabe a chemist. Ayon sa isang ulat, kinumpirma ng isang kawani ng Registrar's Office ng LaSalle College Antipolo na estudyante nila si Denise na kumukuha ng kursong Hotel and Restaurant Management, ngunit hindi ito presently enrolled. Sa isang magkahiwalay na impormasyon, isa umanong consistent honor student si Denise. Napag-alaman ding pinangangasiwaan ni Denise ang online fashion shop na Dark Closet International na nag-aalok ng mga bag, relo at accessories. Modelo rin siya ng isang sikat na apparel brand. Taong 2009 nang sumali si Denise sa game segment ng isang nakansela ng noontime show. Doon na bumukas ang pintuan ng TV career para kay Denise sa pamamagitan ng ilang soap sa kabilang network. Sa formal ng pagsasampa ni Denise Cornejo ng kasong rape laban kay Vong Navarro, handa na ba niyang suungin ang kahihinatnan ng mabigat niyang labang ito? Sa pagpapatuloy ng kwentong sangkot si Vong at ang umano'y naninindigang siya ang biktima at inosente sa usapin.